ang anak ng Diyos. Mayroon akong isang mahalaga at magalang na itatanong para sa gurong ito. At may kinalaman ito sa bawat tao na narito sa inyong araw-araw na buhay. Guro, bagamat magkaiba ang ating opinyon sa ibang mga katuruan, isang bagay na hindi maitatanggi ng sinuman ay ang iyong pagsasalita ng tapat. Hindi ka nag-aalinlangan. At sa palagay ko, malinaw naman na sa lahat ng narito na hindi ka nagpapadala sa sinasabi ng mga tao sapagkat patas ang pagtingin ninyo sa mga tao. Ikaw ang uri ng tao na makatarungan na maaari namin tanungin ang ganitong tanong nang hindi makakaranas sa mga pag-iwas o malalabong sagot gaya ng sa mga politiko. Sabihin mo ang iyong palagay. Tama ba na magbayad ng buwis kay Cesar o hindi? Gusto nyo na subukin ako. O sige. Patingin ng perang pinambabayad sa buwis. Sa laping pilak, pahiram. Kahit sino. Salamat. Sabihin nyo, kaninong larawan at pangalan ng nakaukit? Ang larawan sa emperador. At ang nakaukit, ayoko magsalita ng mga bagay na hindi Ayos lang. katanggap-tanggap ngunit Sinasagot mo lang naman ang tanong. Tiberio Cesar Augusti Filius Divi. Tiberio Cesar Augusto, ang anak ng Diyos. Ang sagot sa kanyang tanong ay malinaw. Tama? Paano natin maipapaliwanag ang pagbabayad ng buwis sa itinuturing nating lapastangan? Sinong nanguna sa pag-aalsa tungkol dito mahigit 30 taon na? Si Judas ng Galilea. Si Judas ng Galilea, ang nagtatag ng mga makabayan. Pinahahalagahan niyo pa rin ang pinaglaban niya. Hindi natin dapat binibigyan ng salapi ang mga mananakop na walang karapatan sa lupa ng Diyos. Yun ang malinaw na kasagutan. Tinuturing ni Cesar ang sarili bilang anak ng isang Diyos. Kaya lang, ano ngayon? Hindi dahil nakasulat sa isang barya, yun na ang totoo. Paano tayo magiging bayang pinili na nag-iisang tunay na Diyos, subalit nagbabayad ng buwis sa isang paganong nagsasabing Diyos siya? Ang pagbabayad ng buwis, hindi nangangahulugang sang-ayon ka sa pagsasabi niyang Diyos siya, kundi pagtustos sa mga bagay tulad ng maayos na kalsada at ang proteksyon ng Roma sa bansa mula sa mga dayuhang mananakop. Sa huli, ang mundo'y pag-aari ng Diyos. Nabubuhay lang dito ang mga Romano at umukit na mga walang kahulugang salita sa barya. Ang barya ay mula kay Cesar. Kayo ay mula sa kanya. Kaya ibigay nyo kay Cesar ang mga bagay na para sa kanya at sa Diyos ang para sa Diyos.